ang saya makita yung smiles nila, yung poses. Kasi ang binibenta nyo, hindi lang si photo booth, kundi experience, memories. Ask for guidance. Kasi, syempre, lalo na if you're a sole prop like us, ang hirap kapag ikaw lang mag-isa. Yes. Like, you're gonna do everything from scratch. Bahala na. Parang take the risk. Although, syempre, you have your research, pero at least naumpisahan mo na siya. Then you figure it out along the way. Hi guys! This is me, VJ. And for today, may kasama tayo na isa sa mga friend ko dito sa graduate school. We have Zara. Hello! Unang video to for the start, which is Shape Tomorrow with Action, Resilience, and Tenacity. Kaya rin naman tayo nagkaroon nito is because we have our entrepreneurial marketing and strategy na subject. And then I noticed na lahat kami na nag-present doon, halos lahat kami is my business talaga. So why not talk about it? Diba? Why not? Especially most of us start up, ganyan, parang we're still figuring things out. So yun yung mga gusto namin pag-usapan. Lalo na ngayon about the business. Pero bago tayo pumasok doon, Zar, gusto ko muna malaman, parang in your perspective, paano nga ba tayo nagkakilala? Sa'yo naman. Okay. Sa'yo muna. Okay. So, first of all, from what I remember nakilala ko si VG when I saw her post sa FB group page ng UST Grad School. Yes. Okay. Kasi, I'm finding my classmates din. Lala ko may True North eh. Classmates nung sa St. Thomas, which is a prerequisite course namin here sa grad school. I think, nag-comment or nag-message ata ako sa'yo na can you please add me if may GC na, ganyan. So, doon nag-start. Chinat ko rin siya kasi wala ko talagang kilala pa before. Kasi I started then last sem lang. Yes, so... Sabay tayo. So, wala akong kilala. Takot din ako makipag-socialize. So, nilakasan ko talaga yung loob ko na kausapin si VG kasi na-realize ko same tayo na MBA entrep. So, saka konti ang MBA entrep compared sa MBA. And yung sa MBA entrep, parang need mo talagang maghanap ng, alam mo yun, makakasama. Kasi in the long run, kayo yung magkakasama. Hindi mo na makakasama yung iba mong friends sa MBA kasi iba rin yung courses nila. But anyways, sabi ko sa kanya, if pwede sumabay sa enrollment? Medical. Medical. Yeah, yung unang beses na nagkasama tayo talaga. Medical. Ayun, then, I think, after ng medical, nag-small talks pa tayo sa chats. And then, doon na nag-start yata na. Pero yung magkasama talaga tayo, ngayon na, kasi 3/4 of our subjects magkaklase ka. Ayun, magkaklase kami. That's what we're saying, na kailangan mo talaga makahanap ng makakasama, lalo na MBA entrep. So, tsaka nakakatuwa kasi pareho tayo may business. Yes. So like, and also yung undergrad mo, di ba, entrep din? Yes, so same kami. Pero speak of undergrad, ikaw, fresh graduate ka. Ako kasi 2023 pa ako graduate. Ikaw, ako kakagraduate ko lang last year. So, pasok ka I'm agad. a fresh grad. Yes, enroll agad ako sa grad school 2 months after my graduation, noong June. Then, start ng face-to-face namin, I think August. Pero paano yun? Like, syempre fresh grad ka, papasok ka ng graduate school. Yes. Pati yung experience mo, compare mo ba? Oo, I was overwhelmed back then. And also, I think, na bigyan ako ng heads up ng prof ko before baka ma-intimidate kasi maging mga klase mo, pero one thing's for sure, ini-assure niya talaga ako na mag-enjoy ako dito sa grad school. Ayun, and so far okay siya. Kung bakit ako nag-enroll agad, parang I feel like there's lacking in me pa na gusto ko pa ng knowledge, gusto ko pa ng more, alam mo yun, background pa sa business, deeper understanding about business. Yes. And also, I feel like, nag-enroll din ako for network connections. Mostly kasi may mga business or nagtatrabaho sa... Oo, kasi, yun nga, ako, very takot talaga ako makipag-socialize. I'm an introvert. So,
ayun, hindi ako sanay makipag-usap nang ako yung mauuna. Kaya nilakasan ko talaga yung loob ko. Para Nagtuloy-tuloy naman, nagtuloy-tuloy. At saka kahit naman gano'n, nagbunga naman yung undergraduate mo. You graduated with Latin honors Yes, na. magna. O, di ba? Back tayo dyan. Di ba may school ka, tapos uwian ka pa. Ang inuuwian mo, di ba? Batangas oo, City. Though nagdo-dorm ka rito, Yes. kaso nakaschedule ka Batangas, tapos dito sa school. Yes, yun yung mahirap. Kasi, especially yung schedule ko ngayon sa grad school, TTHS. So, alam mo So, yun, bumi-bumi talaga. Thursday, Saturday. Yes. Then, parang if uuwi ako ng Batangas City, tas para masulit siya, kailangan siguro uwi ako ng Saturday after class, which is 5 pa yun. Oo, tapos hindi masyado whole day. And then, Pero ako ano oras ka? And 11 to 5 yung classes ko. Then, if uwi ako, so ayun nga, after class, then until siguro Tuesday. Kasi 6 to 9 p.m. pa naman yung classes natin, di ba, pag Tuesday. Ayun. So, parang ganun. Pero, recently, hindi na talaga ako nakaka-uwi masyado. Talaga? Oo. Yung parents ko na lang bumibisita sa amin dito. Ay, okay. Yes. O sige, dahil dyan, papasok na tayo sa, hindi ko sure kung tama yung pagkaka-pronounce ko, pero Rec 4. Yes, Rec 4. Very vintage. Ni-register ko siya sa DTI and sa Facebook na may mirror photo booth. So, ano siya, mirror technology. Makikita ng people or ng guests, clients, yung sarili nila sa mirror. And then, ayun, para lang din siyang traditional, pero mas interactive kasi pwede rin silang mag-touch dun. So, touch screen kasi siya, yung mirror. Yung mirror, yes. touch din siya. Ayun, so pwede rin sila yung mag-touch, ganon. Tapos yung mismong camera niya, nandun din sa mirror. I-built-in mo pa. Kumbaga, i-attach mo yung camera sa... may lalagyan siya mismo. Oo. Yes. Pero paano siya maging like touch screen? Ano yung mga lalabas dun sa... Ano siya, yung touch screen, yung mismong mirror? interface, yes. Okay. Ano siya, para siyang typical na desktop. Yung okay. normal mo nakikita na Windows, ganun siya. And then, para lang ma-navigate mo yung photo booth interface niya, may software lang for it. Ayun. Then, Pero very advanced technology. Kasi di ba mostly yung may camera lang, Yes. tapos picture lang. oo, pero ayun nga, medyo hassle din siya. Kasi ang bigat niya. Pag dinatransfer Oo, yun, bigat, no? Pero bigat talaga. bakit photo booth yung napili mo na Okay. business? So, it started, I guess, April last year, sorry. April last year. Graduate ka na nun? Or Hindi pa. Okay. Ano pa ako, I guess I'm anxious daw nung time na yun. Kasi, anong gagawin ko? Graduate na, ganyan. Okay. Pero, one thing's for sure, alam kong hindi pa ako mag-a-apply. Oo. Ang ginawa ko is, nag-isip talaga ako ng pwedeng ma-business. And, so, yung una kong naisip, ayoko ng food business. Kasi, first, mahirap siya i-sustain. Second, alam kong hindi ako magiging hands-on doon sa business. Third, alam ko rin na gusto kong mag-enroll. So, Naka-plan na sa'yo na Yes. gusto mo MBA. Then, narrow down siya. So, sabi ko, okay, non-food business. So, nakakatawa lang kasi yung jowa ko, ni-revive niya yung camera niya na camera nilang family nung Ay, talaga? 2012 pa yata or 10. I don't know. Basta ganong years ago pa, na-revive siya. Bumili lang ng new lens. And then, nahiligan namin mag-picture-picture pag may dates. Sabi ko, what if gamitin natin tong camera for business? So sabi niya, ano namang business, ganun, camera, kung parang official photographer daw ba or like yung professional photographer, Okay. studio, sabi ko, hindi. What if photo booth? Tapos umagree siya, sabi niya, oo nga no, what if ganun nga? Kasi hindi siya need everyday. Oo nga. Unlike sa mga studio. Yes, everyday. kumbaga parang naisip namin na events lang. And also kasi yung boyfriend ko is still studying. So, hindi rin niya kayang
matutukan Yung din. everyday Yes. na Kaya operations. oo. So, Pero kasama rin siya ngayon kapag oo, nag-photobooth kasama siya kapag may mga events. And then, ayun, kaming dalawa minsan, duty. Oo. Ayun, doon siya nag-start. Diretso banding, no? Nagbe-business ka Yes. na, nagbabanding pa. Oo. Date with a purpose. Yes! Tama. Tama. Ayun. Kumbaga, hindi ka rin nag-work dahil gusto mo talaga mag-business or Yes. dahil alam mo na mag-MBA ka? Yes, hindi ako nag-apply muna sa work kasi ayun nga, alam kong hindi ako mag-flourish sa corporate. Before, hindi pa ako na enlighten masyado sa entrepreneurship. Okay. So, may nakita lang akong schoolmate na senior siya sa akin. Tapos tinanong ko, "Uy, anong course mo? Anong program mo?" Sabi niya, Entrep. Tapos sabi ko, "Ay, wow, Entrep." And nung time na yun, senior high ako, ABM na. So, at least meron na akong idea. May bridge na. Sabi ko, meron palang program na Entrep. So, yun. Tapos, akala ko kasi dati, kapag business ad, business yun. Hindi pa ako nakakapag-research masyado. So, parang nung narinig ko yung Entrep, parang nag-search ako. Sinearch ko sa UST website. And then nakita ko na, ay, ito pala yung gusto ko. Hindi pala siya business ad. So parang sabi ko, okay, ito yung path. So dito ako nag-start. Kumbaga, instead na maging employee, parang mas gusto kong mag-establish ng own business. Kumbaga, pag enroll mo kaagad, entrep kaagad. Yes. Okay. Kasi yung sa akin, alam mo, nakarelate ako dun sa business ad. Kasi ang kukunin ko dapat business ad. Okay. Tapos walang business ad dun sa CVSU. So, business management. And then sabi nila, may entrep na, kumbaga bago kasi ang entrepreneurship. Okay, yes, bago siya. Ayun. Kaya sabi ko, sige, ito kasi mas business-centered talaga siya. Compared sa business. More on, di ba kapag business ad, mga corporate. Yes, more on administrative work, desk job, oo. gano'n. Yung sa business ko naman, yung tinatarget talaga namin as of now is sa Batangas City area. Kasi nga, ngayon, lalo na nagmahal yung gas. Oo nga. Ayun, then, Parang ang sabi nga hirap nila, pag na-transpo. Sabi nga nila parang grades daw. Di Diba? ba? Ayun, then, ayun, so parang as much as possible, since nasa Batangas City area na kami, ayun, may mga venue naman doon na normally kinukuha rin naman ng mga may kinakasal, debut, ganyan. So, yun yung tinatarget namin ngayon. Para iwas operation costs na. Kasi, malulugi na, best. Kasi nga, Tsaka start-up eh. So, Oo. kung saan ka muna talaga Yes. possible, tsaka sure, di dun ka muna. oo, tsaka, kumbaga, iwas, na rin, what do you call this? Kumbaga, OT, overtime oo. sa mga Lalo sa biyahe. on-call employees namin, Oo. on-call staff, ganun. Kasi bayad din yun yung travel oo. time. Diba? Baka nga mas matagal pa yung travel time Yes. kaysa sa event. True. So, ayun. Kaya, ganon. So, ayun siya, events-based. Kaya, parang twice or once a month, ganon. Alam mo, ngayon ko nga lang din na gets or like na-realize na Batangas nga pala. Matagal ko na alam na Batangas based. Pero oo nga, ang dami nga namang event doon. Diba? Kasi venue. Oo. Ano yung pinaka mahirap? Kasi kanina may transportation. How about sa running? Mga people? Ayan. Sa people naman, wala akong problema. Okay. Kasi, I'm grateful din na meron akong family members and relatives na willing talagang tumulong. So, very trusted na sila. Well, I know na merong ibang mga businesses na nakaka-encounter ng hirap sa Mas trust mabigat. sa family. Pero sa akin kasi, in my case, very sila, yung close na talaga sa akin. Kunyari, hindi ako makakapunta sa events, like may classes, ganon. Siguro isang challenge nga yung may guilt factor sa akin when it comes to events na hindi ko napupuntahan. Kasi, for example, ako yung sumasagot ng mga inquiries. Oo nga. Syempre, Ganun talaga pag sa startup, diba? tayo pa muna. Oo. So, ako yung sumasagot sa mga inquiries, ako yung nagpapaliwanag ng ganito, ganyan, ako yung nagpapakilala ng ganito. And then, pagdating sa mismong event, hahanapin nila ako. Pero,
Ay, talaga? Oo, pero pero ano naman, nagbibigay ako ng heads up na, ma'am, sir, hindi po ako makaka-attend, sorry po, ang a-attend po is yung staff ko, ganyan. So, pag may questions po kayo, sa kanya po kayo magtanong. Siguro yun yung may guilt factor sa akin na kahit alam kong nasa magandang purpose naman yung ginagawa ko, hindi naman Hindi mo ako lang maharap personally. Yes. Iba kasi yung kapag may Diba? connection ka with your Oo. client or with your customer. Tsaka hindi naman ako para lang gumagala lang na kaya hindi ako nakaka-attend sa mga events. Siyempre, ayun nga, may classes, may ibang commitment. So, ayun. yun yung Batangas naging to Spain. challenge. Batangas to Spain. Yes. Ang hirap talaga. Oo. Ayun. So, parang yun yung naiisip kong challenge. Pero same tayo, no? Kasi nabanggit mo, yung sa family, talagang blessed din tayo na we have them with us. Kasi ang laki ng factor, lalo na kapag startup business ka, tapos susuportahan ka ng family mo. Ano lang siya, hindi lang siya physically na nandyan siya, pero mentally, emotionally. In our programs, yung reason kung bakit kami nagkaroon ng ganitong interaction or ganitong video for entrepreneurial marketing and strategy course, we have our project wherein we presented our businesses. Diba? Doon ko nakuha yung idea na why not we talk about it? So now, other than the history, other than about us, of the business, we have talked about the new product na ila-launch natin dun sa business. Although, ang binigay sa atin na time is like 1 to 2 months. 2 months, yes. Pero kapag kasi, okay naman yung product, okay naman yung services, or pag gusto pa talaga natin siyang i-push, pwede pa siyang lumagpas ng months, diba? Kumbaga, ano lang siya, time frame na need namin para ma-present yung results. Yes, oo. So, up to us if ipa-pursue pa natin siya after nung time frame. Pero dun sa part na yon, ano yung naisip mo? I-share natin sa kanila. Ako alam ko. Narinig ko na. Pero i-share din natin sa kanila. Ano yung something new in Rec 4? Okay. So, something new. Actually, hindi ko to naisip. I'm grateful din sa mga clients namin. Demand siya, kumbaga. Yes, sa mga customers na they suggest or naghahanap din sila ng something new or ano pa ba yung iba naming ma-offer. So, ayun. And then, ito yung backstory. Nag-visit ako sa old school ko, nung junior high. Then, yung purpose nun talaga is to collab with them. Like, makipag-tie up if ever they have events. Like, yung Rec 4 na yung kunin yung Rec 4 na yung kunin na photo booth for events. Ayun. So, parang tie-up talaga. And then, sabi nung principal, kasi yung nakausap ko is principal ng senior high. Hindi ako doon nag-senior high. Pero naging discipline officer namin siya nung junior high. So, medyo kilala talaga. Ayun, then, ayun nga, nakipag-usap kami, and then sabi niya, what if may additional package or parang freebie na ano yun, yung signage, ang sabi niya yung sa Sintra board na signage. And then naisip ko, oo nga no, bakit nga ba hindi ako bundle ng offerings para hindi na sila hahanap ng ibang suppliers for that, for signage. Pero ano ulit yung nakalagay dun sa signage na yon for their idea? And for example, may grad ball, like St. Bridget College graduation ball 2026. Yung ganun. Tapos, pero hindi siya limited na ganun lang. Kumbaga kung ano yung gusto nila, pwede i-customize. Tapos pwedeng kanila na rin yon after, di ba? Yes. Okay. Parang souvenir na nila. Totoo. Ayun. So parang welcome to the Grand Ball. Yes. Kasama na siya sa package nyo. Kaya yung parents, ano yung sinabi nila? Parents appreciation ba yun? Basta mga ganon. So, yun yung parang request nila. Sabi ko, okay, sige po, why not? Ilagay ko siya sa ano ko. Ganun talaga pag entrepreneurship, kung ano yung parang demand or hanap nila. Kasi opportunity na yun, sis. Yes, oo. So,
now, okay, we got the first one. What is the second? Yung second naman, dun lang din ako nag-base. Mm-mm. Parang naghanap lang ako ng ano pa yung other offerings na mahahanap nila sa other suppliers na pwede ko namang i-offer. Which is yung memory signboard ba yun? Memory board. Ayun na, for example, whiteboard. For example lang ha. Whiteboard, tapos doon magsusulat yung mga guests ng message nila for the guest or yung debutant, yung may wedding. Pero pwede rin yun na Sintra board, no? Yes, pwede. Para Kahit hindi anong nabibili- board. Okay. Basta meron, parang kumbaga, pwedeng Sintra board or yung, alam mo yung brown board na may Yes. pin. Mm-mm. Tapos pwede siya yung small Yun may paper. notes. Yes. Oh, tapos dinidikit-dikit. Yes, pwedeng gano'n. Tapos kanila na lang, Mm. gano'n. So, yun yung isa, memory message board. Oo. Pag notepads naman, mas colorful. Depende pa Oo, rin sa depende event. sa theme din. Oo. Oo. Kasi baka mamaya grand ball, tapos Oo. naka-ano sila, yung may mga silver, naka-black and- notepad na pink neon. Yun talaga. So, ayun. Ayun ano na yung naisip bagay? ko. Oo. And then the third one. Yung third one naman, matagal ko na siyang naiisip kasi matagal ko na siyang gustong itry sa other photo booth Yes. na trendy ngayon. Which is yung vintage retro photo booth na alam mo yung parang brownish or black and white, then may filter. yes, may Oo. filter. Then usong-uso kasi siya ngayon. Tapos natatag din, tinatag ng mga clients yung Kaya nakikita mo. yes, yung page or yung account ng photo booth na yun. Ah. Tapos sabi ko, i-try kong hanapin sa mirror if kaya siya. Mm. Kasi nung bibili namin yung mirror, binigyan kami ng manual na sabi, pwede daw may mga filter doon or like mga stickers na pwedeng i-incorporate sa Yes. photos. Pero hindi ko pa siya na-explore. So, ayun. Pero yung catch is, yung normally kasi, yung trendy vintage photo booth, enclosed siya. So, Oo like may nga. curtain or Oo. like nasa isang Tsaka box controlled ka. yung ilaw niya. Yes, may magandang lighting. Oo. Yung mirror photo booth, open siya. Oo. So, hindi ko alam kung mag-work. Mm-mm. Hindi ko pa rin siya Itatry pa lang. natatry. Kasi nga propose. Yes, propose, tsaka hindi pa ako we're gonna nakauwi, launch. sis. Oo. Oo nga pala. Isa kong challenge pa pala. Oo. So, yun. And then, nagulat ako, yung sinuggest ng mga kaklase natin, tsaka ni Doc, yung tatlo. Oo. Yung Yung 1, 2, 3, combine na daw. yes, yung target ko naman, sana, yung first lang. Kasi Ay, parang, maganda lahat eh. Pwede Oo. daw pagsamahin lahat Oo, kasi, to be fair, hindi rin siya magiging damage sa akin. Oo. Kasi nga, hindi Add naman siya siya, oo, tsaka hindi siya ganun kamahal. Ilaw lang talaga. Kailangan Oo. makita mo kung Or saan siya maganda. maybe, pwede kong gawan na parang may curtain na Ay, pwede nakapalibot, rin. ganun. Oo. So, hindi ko pa sure. Pero Titingnan pwede ko yung pa. parang bawa naka-photo. Yung photo booth niya pa Yes. rin. Tapos pag gusto nila ng vintage, saka sila Ayun, doon. pwede rin, ganun. Oo, para both. Sila nang Oo. bahala. At saka nakikita mo kung anong mas gusto nila, kung Oo. ano yung mas worth True, sa kanila. true. Diba? Ayun. Right now, I want to know, what is your most favorite experience in being an entrepreneur, even in your business? My most favorite experience as an entrepreneur is I got to meet a lot of people. Yes. Especially sa nature ng business ko. Businesses, actually. Kasi nga, yung business namin before, pottery and ceramic business. So, Yun yung project nyo, di ba, ng undergrad? yes, na-implement din business siya. implementation. Ayun. Nag-offer kami ng pottery workshops. Yes. Yun. So, marami kaming na-encounter na people. Also, we join in a lot of bazaars like dito sa Paskuhan Pop-Up Village. Na-experience yun Yes, siya. parang ilang beses kami nagbenta dito sa UST. Nakakatuwa makita yung mga customers na Nag-enjoy. oo, yung nasa harap sila ng Stall mo. Ganon. yes, tas as in ang dami nila sis. Ayun, then Na-build yung interest nila, natutuwa sila Yes. dun sa business nyo. ayun, and then sa Rec 4 naman, same din na I get to meet a lot of people. Kaso di ba introvert ka? Yes, Paano pero yun?
syempre, sis, business. Kaya may concern. Kumbaga, ano lang, I'm shy lang siguro sa school. Sa school, yun lang. Doon ako mas At mahiyain. saka ano, di ba, getting out of your comfort zone. Sa entrepreneurship or sa business, kailangan, ano ka muna, ibang tao ka muna. Yes. Pero meron ding times na, kausapin mo, magtanong-tanong ka. For example, yung mga family members ko or staff na, sabihin mo dun sa ask mo yung guest natin if ano yung parang feedback, ganyan. Ay, oo. Magtanong-tanong ka rin. Kumbaga, hindi ko pa rin naiisip na mag-initiate agad-agad. Binibenta nyo, hindi lang si photo booth, kundi Yes, experience. memories. Yun. Oo. So, on our end din naman, kumbaga, yung satisfaction na makikita yung smiles nila, natutuwa sila Very na ganun valuable. oo. And it's not something na money can buy. Yes. Ayun. Since this is for our fellow entrepreneurs, for our fellow startup business owners, what do you want to say to them? Na yung parang may kapupulutan naman ng araw. Sure. Okay, so what do I wanna share? Siguro sabihin ko na lang din yung advice ko when we were interviewed here by the USC Tiger Radio. I think one thing na ma-advise ko talaga is to take risk. Yes. An entrepreneur is a risk taker. Alam naman natin yan. Yun yung isang Alam na alam. isang quality ng entrepreneur na talagang hindi mawawala sa atin. So, ayun, don't hesitate to take risks. Ask for guidance. Kasi, syempre, lalo na if you're a sole prop like us, ang hirap kapag ikaw lang mag-isa. Yes. Like, you're gonna do everything from scratch. So, very important na magkaroon ng mentors or peers, friends na family na talagang mahihingian mo ng advice if you're on the right track. Also, I guess, do your research. Yes. Hindi lang basta take risks kasi baka naman hindi rin maganda yung maging output. So, syempre, Plan muna. Research, tama. Research. Use your passion. Ay, oo, totoo. Yung interest nyo, magiging helpful siya, especially very familiar na kayo dun eh. It's something na you're always doing or you're passionate about. So, why not make it to use? Na take it as an advantage para makakuha ka ng opportunity while who knows, baka maging establish or successful yung maging business. Tsaka doon naman, yun naman yung target talaga natin, di ba? To sum it all up, first, take risks. Take risks. Second, ask for guidance. Third, do your research. And lastly, use your passion. Yung si third one. Nakaka-relate ako sa tatlong yon. Take the risk. Actually, ito rin yung reason ba't may start now. Kaya start siya. Kasi nga, sabi sa akin ni Mama, parang, di ba, family din. Sabi rin sa akin ni Mama na, bahala na. Parang take the risk. Although, syempre, you have your research, pero at least naumpisahan mo na siya. Then you figure it out along the way. Kasi kung hindi mo siya susubukan, walang mangyayari. Wala kang susimulan. Hindi mo alam anong mangyayari. And also, baka mag-end up ka na full of regret. Yes. Kasi marami ng panahon na lumipas. Ayun. Better do it, di ba? Yes. Like what I've said, kaya nag-push through kami mag-register ng Rec 4 nung September. Kasi para makuha namin yung Vermont. Yes. So, dun pa lang may opportunity na siya. Totoo. Yes. So, I think that's all. Again, we have the Rec 4 photo booth. Mostly based pa sila ngayon sa Batangas. Pero someday, of course, mas maganda din. Hopefully. Oo. Dadating tayo dyan. Malakas na manifestation si Zara. Actually. So, we'll have that. Again, Rec 4. Then, share natin yung Facebook link. And kung ano mang pwedeng i-share.